Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bagamat wala ito sa kalendaryo ng simbahan, pero ngayong araw ay ating inaalaala si Santa Veronica, ang babae na nagpahid sa dugoang mukha ng Panginoon habang ito ay pasan-pasan ang kanyang krus. Hilingin natin ang panalangin ng Santa Veronica upang ang mukha ni Jesus ang siyang maukit at makita sa puso ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mo masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkulob mo sa amin ng banal na kagalakan upang kami sa gip mo sa kalipinan ay magkamit na yung ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ng mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumating sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palibhasay ng palubhan ng tagutom sa buong Ehipto, lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ng Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain.
Laganap na ang tagutom sa buong kanan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanyang pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 4 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyong bibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang makaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." "Yan ang nga bang sinasabi ko," wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag sakta ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanya. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, "Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling." Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwan tugtog ng alpang marilag. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang mababago at winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos, sa pamamalagit walang pagkatapos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ng Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral ninyo na malapit ng maghari.
ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay ating natunghen dito ang paghirang ni Jesus ng kanyang 12 apostol. At ito'y pinangalanan niya ang 12 taong ito. At matapos ito ay sinugo sila upang hanapin ang nawawalang sambayanan ng Israel. Ngayon, dito sa part na ito, makikita natin dito ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Bagamat sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, ang habilin ni Jesus sa mga apostol ay humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa at binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kumbaga ito yung bahagi nung bago umakyat si Jesus sa kalangitan, yun na naging misyon ni Jesus sa mga apostol na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Pero ngayon sa Ebanghelyo ay nais ng Panginoon na ang mga apostol ay ituon muna nilang kanilang sarili. Sabihin natin sa maliit na grupo. At ang grupo yon, ang sambayanan ng Israel. Kanina sinabi ko na dito'y napahayag yung katapatan ng Diyos. At aling katapatan yon? Yung katapatan niya sa tipan na binigay niya sa bayan ng Israel. Na bagamat ang bayan ng Israel ay hindi naging tapat sa loob ng mahabang panahon, maski sa bagong tipan, ang Diyos ay nananatiling tapat, kung kaya't sila muna ang unang pinagpahayagan, sila muna ang unang pinahanap ang nawawalang sambayanan ng Israel. Ngayon, pagkatapos ito, anong naisipaywatig sa atin dito? Bagamat naipahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa, at dito sa pagsasabi natin sa lahat ng bansa ay kabilang tayo, ito rin yung paanyaya sa atin ni Jesus na patuloy ni pangaral mabuting balita ng Panginoon ng kanyang paghahari. Pero siguro, bago tayo magpahayag sa mga tao, magandang tignan muna kung ang mabuting balita ba ng Panginoon, kung mga aral ba ng Panginoon ang siyang naghahari at sinasabuhay ng bawat isa sa atin. Bago natin ito ipahayag, mahalaga na ito muna ay nahayag sa ating sarili. Sa pag sinabi nating nahayag sa aking sarili, yung bang mabuting balita, yung aral ng Panginoon, ito ba ay nakatagpo na ng pananahan sa ating sariling pagkatao. Kasi mahirap magpahayag sa ibang tao kung sa ating mismong sarili ay hindi ito nahayag, hindi ito nakikita. Kaya kung titignan natin ang ating mga sarili, tayo ba ay nagsusumikat na maging tapat sa ating Panginoon? Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis ay lumundag tayo sa kasaysayan ng mga anak ni Jacob na ipinangalan ng kahapon na Israel. Diba kahapon po ang ating pagbasa ay nakipagbuno si Jacob sa Diyos at siya'y pinangalanan. At anong pangalan binigay sa kanya? Israel. Na nagkaroon ng 12 anak na kumakatawan sa 12 tribo ng Israel. Ngayon, ito mga magkakapatid, nainggit doon sa isa nilang anak, sa isa ng kanang kapatid, si Jose. Kaya si Jose ay
ibinenta nila sa mga ngalakal patungo sa Ehipto. At nung si Jose nasa Ehipto, ay nakapag-interpret siya ng mga panaginip ng Faraon. Kung kasi kinagiliwan at ipinagkatiwala sa kanya ang pamamahala sa isa sa mga bayan ng Ehipto. At isa sa mga ginawa dito ni Jose ay ihanda ang buong bansa sa darating na tagtuyot. 3 taon na naging masagana ang kanilang ani at 3 taon din na magkakaroon ng tagtuyot. Kung kahit nagkaroon ng laganap na tagutom sa lupain. At dito rin napadpad ang kanyang mga kapatid. Ito yung natagpuan natin ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa nung pagharap-harap ng mga magkakapatid. Yun nga lang, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. At hindi rin kaagad nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Kayo, nung request ni Jose na dalhin ng kanilang bunso, nag-usap-usap sila. Ang sabi nila, pinagbabayaran na yata natin ang nagawa nating pagkakamali sa ating isang kapatid. At yun ang tinutukoy nila si Jose. Dito, ano pinapalala sa atin? Yung pagkakakilala o yung pagkakilala nila sa pagkakamali na nagawa nila. Yung pagkakilala nila at pagtanggap sa maling ginawa nila, sa kasalanan ginawa nila, hindi lang kay Jose, kundi maging sa Diyos. Kaya balik tayo sa Ebanghelyo. Tingnan natin, bago tayo magpahayag na mabuting balita, ito ba ay nag-ugat na, nagbunga na sa ating sariling pagkatao? Bago natin hanapin ang nawawalang sambahayanan ng Diyos sa ating pamayanan, baka mahalaga na hanapin din muna natin ang ating mga sarili. Baka naligaw na tayo. Baka tayo inakala natin na nasa simbahan nga, pero ang pamamaraan ng pamumuhay ay malayong malayo sa ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Bago natin hanapin ang iba, hanapin muna natin ang ating mga sarili. At kung matagpuan natin ating mga sarili, tingnan natin, i-assess natin, tayo ba ay nagsasalarawan na mukha ni Jesus? Tayo ba'y nagsasalarawan ng turo at ng aral ng ating Panginoon? Maring sabihin natin hindi, pero bagamat ganoon ang maaari nating makita, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kundi patuloy tayo magsumikap sa tulong ng grasya ng Diyos, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ito ay magawa natin. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ang humirang. Ang Diyos ang nagsusugo. At dahil siyang humilang sa atin, siya rin ang tutulong sa bawat isa sa atin. Amen. Bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sama ang ating mga pangailangan. Siya na patuloy nagmamalasakit sa atin, ating itutugon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami.
Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan man bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin, sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ay sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami yung binukod upang yung may tampok sa kadakilan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tiniligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan,
napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay ilihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Veronica at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang mumula, ang kaharian at kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na suriin ang ating mga sarili batay sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.